Let us continue to worship the Lord. Bless the Lord, O my soul. Let's go. Praise God. Bless the Lord, O my soul, and O my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship your holy name. And you're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Oh, let us declare. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name, and I worship your holy name. Lord, I worship your holy name.
Sama-sama po tayong manalangin sa oras nito. Patuloy nating maranasan ang kanyang kabutihan, maranasan natin ang kanyang mga salita. Hindi makita ang kahinaan ng tagapagsalita, kundi ang makita yung kalakasan ng Panginoon. Malayang kumilos ang banal na Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa atin at mapakinggan natin mabuti ang lahat ng ihahayag niya sa ating kalagitnaan. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, naririto kami, Panginoong Diyos, sa pinakamahalagang bahagi ng aming gawain. Ito ay ang aming pakikinig, pagtanggap ng mga salita mo na siyang magbibigay kalakasan at katagumpayan, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay pananampalataya. Naririto kami, Panginoong Diyos, at inaasa namin ang lahat sa iyo sapagkat wala kaming magagawa, Panginoon, sa ganang sarili naming karunungan, sa aming kalakasan o sa lahat ng mga bagay na meron kami hindi namin magagamit upang unawain ang mga salitang ihahayag mo sa aming kalagitnaan. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang bawat isa at hayamang maranasan namin ang iyong katapatan, maranasan namin ang iyong kabutihan mula sa umpisa hanggang sa matapos. Lead us through your Holy Spirit. Ibigay mo sa amin ang karunungan, kaalaman at ang iyong kapangyarihan ay daloy mo sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, upang kami lumago, tumibay pa sa aming pananampalataya, hayamang mapalitan ang aming mga kahinaan ng iyong kalakasan, mapalitan ng iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga bagay na nagagawa namin kalikuhan sa iyo at maging marapat ang aming mga buhay na ito, Panginoong Diyos, na tunay na sasamba at lubos at tunay na magpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat po at inaangkin namin ang katagumpayan. Umaasa kami sa kabutihan at katapatan gagawin mo sa amin at itaboy mo ang lahat ng anumang gawa na kaaway. Papayapain mo at bigyan ng kagalakan ng aming mga puso sa pagtanggap ng mga salita mo sa umagang ito. Salamat po, Ama, at inaangkin namin ang lahat ng ito, Panginoong Diyos. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang kami maging matagumpay na maidako sa iyong bahay-sambahan. Panginoong Diyos, buksan ng aming mga pandinig, buksan ng aming mga puso, Panginoon. Matanggap ng aming mga kaluluwa ang mga salitang ihahayag mo sa aming kalagitnaan. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. At ang dangin dalangin namin, Panginoong Diyos, ay ang kapangyarihan mo ang tunay na dumaloy sa buhay ng bawat isa namin. Ipaunawa mo ang lahat ng ito na maririnig namin. Ipaunawa mo mabuti, Panginoong Diyos, at maitanim sa aming mga puso at sa aming mga kaisipan. Palaguin mo kami sa aming pananampalataya hanggang sa muling pagparito mo, aming Panginoong Jesus. At hayamang mahayag ang kadakilan at kabutihan mo sa amin. At ang pag-ibig mo na walang hanggan ang siyang idaloy mo sa aming mga buhay. Ama, dalangin ang iyong likod na pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na ginamit mo, Panginoong Diyos, upang magbigay ng kanilang makaloob, ng kanilang mga ikapu para sa iyong gawain. Ibalik mo ito na nag-uumapaw na pagpapala sa kanila. Ibalik mo ito, Panginoong Diyos, ng sagana, Panginoong God, sa kanila. At huwag mo silang pagkukulangin sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Inaangkin namin ang katagumpayan at umaasa kami, Panginoong Diyos, na ikaw lamang lalagay at mangungusap sa aming kalagitnaan. Tanggapin mo ang aming wagas na papuni, pagsamba, at ang aming paglalahati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You all be seated. Please open your Bible. Buksan po natin ang ating mga kasulatan. Genesis 24, verse 1 hanggang verse 6. Genesis 24, verse 1 hanggang verse 6. Sabay-sabay po nating babasahin. At si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang tinatangkilig, ipinamamanig ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita, at ikaw ay aking pasusumpahin, alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng langit at sa Diyos ng lupa, na hindi mo papag-asawahin ang aking anak,
sa mga anak ng mga Kananeo na siyang aking pinakikitahanan, kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-aasawahin mo roon ng aking anak na si Isaac. At sinabi sa kanya ng lingkod, sakaling hindi ibigin ng babae na sumama sa akin sa lupain ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupain pinanggalingan mo? At sinabi sa kanya ni Abraham, ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. Amen. The journey for the bride. Having a bride is a wonderful thing for a man. A bride not only for one day, a bride that will last until death. Kaya nga masasabi po natin na napakahalaga yung bagay na pag-aasawa na binabanggit ng salita ng ating Diyos. And today, God wants to have a bride for Isaac. That's why Abraham, in this chapter 24, commanded his servant to get a wife for Isaac. But a wife that is not according to the standard of men, but a wife that is according to the standard of God. Siguro po isipin natin mabuti, pag-aasawa lang pala yung pag-uusapan sa umagang ito. Pero kapag malalim po natin o binasa natin ng malaliman, ang Genesis Kabanatang 24, talatang 1 hanggang 6, ito hindi lamang nangangahulugan ng pag-aasawa ng ordinaryong taong katulad ni Isaac. But it was a bride for the future, a bride for the Lamb, a bride which is God's will. At yun yung niloloob ng Panginoon na masumpungan na pakakasal sa kanyang kordero. Kung titignan po natin, Sarah's death marked 37 years since Isaac was born. Namatay po si Sarah ng 37 after he giving birth for Isaac. 90 years old si Sarah nang maipanganak niya po si Isaac. Kaya kung ito-total po natin, 127 years po na nabuhay po si Sarah bago po siya namatay. At Isaac married 3 years later. Magkatapos pong mamatay ni Sarah, 3 taon pagkatapos noon, ay nag-asawa po o mag-aasawa na po si Isaac. According to Genesis chapter 21 verse 12. Kung babasahin po natin yan, sinabi po dyan, sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mo mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat ng sabihin sa iyo ni Sarah, ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. It was a promise for a true groom. Mula doon sa Genesis Kabanatang 21, talata po'y 12, ito po'y pangako ng Diyos sa isang tunay na pakakasal na lalaki. A groom to be. A promise. Alam po natin that the groom will be complete until the groom has his true bride. Kaya nga po, hinahangad ng Panginoon ng lahat ng planong ito ng Diyos
That perfect plan of God will be fulfilled by God sa pamamagitan ng Diyos at sa katwiran at kalooban ng ating Panginoon. Before it was done, bago dumating si Isaac, Abraham made his own way. Di po ba? Gumawa ng sariling daan. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, it was a promise for a true groom. Pinangako ng Panginoon na magkakaroon ng anak na lalaki, si Abraham. At yung anak niyang iyon, ang pagmumulan ng lahi ni Abraham. But suddenly, Abraham did not believe in God's promise at first. Hindi po siya naniwala sa pangako ng ating Panginoon. Nagkaroon siya ng tinatawag na pag-aalinlangan. Kaya gumawa siya ng paraan, gumawa siya ng kanyang sariling daan. But praise God, God intervened to correct that mistakes. Yung pagkakamali po ni Abraham ay itatamaan ng Diyos sapagkat hindi po iyon yung karapat-dapat. At alam naman natin, kapag binasa natin ang Biblia, kung sino po yung tinutukoy na pagkakamali doon sa pag-aalinlangan ni Abraham, and that was Ishmael. Iyon po ay si Ismael. Kaya, though the husband, na kahit na po yung tinatawag na husband, yung pinaka dapat namumuno doon sa bahay, kung titingnan po natin bakit nagbaliktad doon sa binasa po nating talata sa Genesis 21 verse 12. Amin po ba? Ang Diyos mismo ang nag-utos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat ng sabihin sa iyo ni Sarah, makinig ka sa kanyang tinig. Remember, Sarah called Abraham as his Lord. No? Ang tawag po ni Sarah kay Abraham ay Lord, not because he's the Lord, but since Sarah is the woman and Abraham was the man of the house, he respect Abraham. That's why she called him my Lord. Pero dahil nga po nagkamali si Abraham, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan at hindi siya naniwala doon sa pangako ng ating Panginoon na magkakaroon siya ng anak sa pamamagitan ni Sarah, nagbaliktad. Amen. Kasi nga, nagkaroon na ng tinatawag na pagsiselos si Sarah para kay Hagar at kay Ishmael. Inaaway pa ni Ishmael si Isaac. Amen po ba? Inaaway ni Ishmael si Isaac. Wherein na si Isaac ang tunay na anak sa pangako ng Diyos. Kaya, alam ni Sarah yung kanyang karapatan bilang tunay na asawa. Kaya ang sabi ni Sarah, dapat nang palayasin itong mag-ina na ito. But for Abraham, since Ishmael is also his son, masakit ito para sa kanya. Pero dahil ito'y pagkakamali at pag-aanilangan sa pangako ng Panginoon, titingnan po natin, it was God, amin po ba? It was God already commanded, amen, to Abraham, na sinabi niya kay Abraham, pakinggan mo, makinig ka sa lahat ng sasabihin ni Sarah. His wife, Sarah, became superior to him for the sake of doing God's will. Hindi po ito ginawa ni Sarah just to make Abraham under desire. Amen. Huwag po nating mamaliin. Ang Diyos mismo ang nagsabi na sinabi niya, husband, love your wife, and wife, submit to your husband. Pero bakit ganon? Ang Diyos pa ang nagturo. Ang Diyos pa ang nag-command kay Abraham na sundin mo ang lahat ng sasabihin sa iyo ni Sarah. Nangyari ang lahat ng bagay nito for the sake of doing God's will. Ito po yung ginawa ng Diyos para matupad yung pangako, para matupad yung plano. Sapagkat hindi papayag ang Diyos na yung kanyang plano hindi matupad, sapagkat ang ipinangako na magiging groom, yung ipinangako na magiging tunay na groom o pakakasal, ay si Isaac. Sapagkat si Isaac po ang tunay na tagapagmana. So since Isaac is the promised groom, makita natin dito, Isaac was a shadow of Christ. Habang tayo po'y nag-aaral,
Habang pinapag-aralan po natin sa umagang ito ang salita ng Diyos, makikita natin, ang pinag-uusapan dito, it is not only Isaac, but it is talking about Christ. It was talking about the Lamb of God. It was talking about the true groom in heaven. Kaya pala, kung makita natin, kung mapapag-aralan po natin na sinasabi po ng ating topic, the journey for the bride. Amen po ba? Hindi lamang basta-basta kinuha yung magiging asawa ni Isaac. Yung magiging asawa ni Isaac, merong pattern. Meron pong sinusundan. Kaya nga po, yung alipin, yung servant mismo ni Abraham, bago po niya ito inutusan, ay pinilagay niya yung kanyang palad sa ilalim ng kanyang hita na mangangako siya at susumpa na ito lamang ang magiging paraan para makuha niya ang mapapangasawa ni Isaac. Di ba, yung mapapangasawa din ng ating Panginoon Jesus, hindi po basta-basta. Hindi po kapag ninais ng tao na mapangasawa ng Panginoon, ay magiging karapat na po siyang mapangasawa ng ating Panginoon. There should be a standard and there should be a righteousness of God. Kaya dito, yung pinag-uusapan lang natin, yung storya na pinag-uusapan natin, he needs to have a bride. Isaac was not the one who will decide for himself for having a bride. Amen po ba? Dito makita natin ang nagplano ng papapangasawa po ni Isaac ay hindi si Isaac, kundi si Abraham. Hindi ko alam, pero kung makikita natin dito, walang kamalay-malay si Isaac na ang tatay niya na si Abraham ay nagpaplano na mapapangasawa niya. No? Doon nga sa pinanood ko na Noah's Ark, Noah, iba kasi yung bunsong anak po ni Noah, sabi niya, sasakay na tayo ng barko, sabi niya, ikaw may asawa ka, sabi niya sa tatay niya. Ikaw may asawa ka. Sabi niya, ako kailangan ko rin ng asawa. Yun nga po, sabi ko sa inyo dun sa Noah, sumakay po sila, walang asawa yung mga anak niya. Pero meron silang ampo na isang babae. Sabi ko, iba yung storya na ito. Dito po, makita natin, sabi doon, he needs to have a bride. What is a bride? A bride is a helpmeet. Someone will be one with Isaac. Isang babae po na kailangang makipag-isa kay Isaac. Makita po natin ang lahat ng bagay nito in the time of Adam and Eve. Nung si Adam po ay kinakailangan po, nakita ng Diyos na kinakailangan niya na meron siyang dapat na maging katuwang at sinabi ng Diyos na hindi dapat mag-isa ang lalaki. Ang tawag po sa bride ay suitable for him. Karapat-dapat sa kanya. Amen. We need to understand that word, suitable for him. Kaya mula pa lamang doon sa panahon po ni Adam, lahat ng pagkikipag-asawa po ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga lingkod, especially in the time of Isaac, it was a shadow of Christ. Ito po'y makikita nating malinaw na anino po ng ating Panginoong Yesus. Malinaw na anino po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya sabi doon sa 24:3, amen po ba? At ikaw ay aking pasusumpain na alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng langit at sa Diyos ng lupa, na hindi mo papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga Kananeo na siyang aking pinakikitahanan. Amen po ba? At sabi sa verse 4, kundi ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan, papag-aasawahin mo roon ang aking anak na si Isaac. We're not to get a bride. Kung titignan po natin, pwede naman kumuha ng kahit sinong babae. Remember, at that time, Abraham and his family was a rich family. At kapag ikaw ay mayaman noon, pwede kang bumili. No? Pwede kang bumili ng sino mang babae para iyong maging asawa. No?
Hanggang ngayon, meron pang ganyan, yung mga dori-dori, di ba? Na binabayaran, kung gusto nilang mapangasawa, yung babaeng gusto nilang mapangasawa, maglalaan lamang yung pamilya mismo ng babae at magtatanong na ganito, kaya mo bang bilhin yung aking anak para mapangasawa niya ng ganito? 2 milyong piso? Maaari, ganun. So dahil sila'y mayaman, pwede pong mamili, pwede pong bumili kahit sinong babae. Pero sabi nga po natin, may standard. At ang sabi ni Abraham doon sa kanyang alipin, wag mong pag-aasawahin ng aking anak. Because at this time, malapit na pong mamatay si Abraham. Kaya nga pinasusumpahan niya, pinanunumpa niya yung kanyang alipin na wag niyang ikukuha na mapapangasawa si Isaac sa lupain ng Kanaan. Kundi saan daw? Doon sa lugar ng kanyang mga kamag-anak. Bakit? Wala bang magandang babae sa Kanaan? Wala bang mayamang babae sa Kanaan? Amen. Last Friday, di ba napag-usapan natin yung tinatawag na mixed marriage? Amen po. Yan yung yan po yung naging kasalanan ng daughters of men to the sons of God. Nagkaroon sila ng tinatawag na mixed marriage. That's why the Spirit of God, yung Spirito ng Diyos ay hindi na nananahan sa tao because of that one. It was just a simple mixed marriage, but it was a simple mixed spirit. Mula doon sa may mga spirito na pangasawa ang walang spirito. Kaya dahil doon, amin po ba, sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 6, di ba, na hindi na mananahan ang aking spirito sa mga tao. At according to last Friday, amin po ba, sino lang yung nasumpungan niyang naging karapat-dapat? A righteous man. It was only Noah. Sa dami-dami ng mga tao, it was only Noah was found to be a righteous man to the Lord. Kaya dito, ang sabi po ng salita ng Diyos, we're not to get a bride. Hindi ka basta-basta pwedeng kumuha. Sobrang pinagkatiwalaan niya itong kanyang alipin na ito, na hinabili niya si Isaac. Amen. Na kapag itong aking anak ay mag-aasawa, huwag mong siyang kukuhanan ng asawa dito sa Kanaan. Which means, makita natin din yung katapatan ng pananampalataya ni Abraham. He's really faithful to God. He knows what is the command of the Lord. He knows what is the will of God. Amen. At ang sabi po doon, a bride should not come from anywhere. A bride must came from the promised land. A bride must according to God's will. Yan yung 3 bagay na hahanapin ng alipin. Amen. Kailangan hindi siya magkakamali na kukuha ng kahit saan na babae na mapapakasal kay Isaac. Hindi rin siya pwedeng kumuha ng isang bride na hindi nanggaling sa lupang pangako ng Panginoon. At hindi rin siya pwedeng kumuha ng bride na hindi lang ayon sa kalooban ng Diyos. So remember, kapag namatay si Abraham, pwede naman, ang tawag dito, pwedeng, di ba kapag namatay na yung mga tao, nabawalan na ito ng kapangyarihan, pwede mo nang hindi sundin. Pero dahil nga po, sinabi mismo ni Abraham dito sa alipin na ito, na manumpa ka, na wag mong gagawin. Amen. Ang masakit pa dito, na mag-aasawa na si Isaac, amen, hindi siya pwedeng sumama. Amen? Nung kukunin na nung alipin yung babaeng ipakakasalan niya doon sa lugar na kung saan pinagmulan ni Abraham, hindi niya kasama si Isaac. Kung titignan po natin, bakit hindi isinama si Isaac? Bakit? Di ba? Siya yung mag-aasawa eh. Bakit hindi po siya sinama? No? Para siya yung mamimili kung sino yung kanyang mapapangasawa. Dito natin makikita, mga minamahal ko, na yung katotohanan tungkol sa binabasa natin o yung storya na binabasa natin. The groom will not the one who will find his bride. Amen.
Kaya hindi sinama si Isaac para hindi siya pipili ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Di po ba ngayon ang mga tao, kapag ka gusto mag-asawa, sila yung namimili kung sino yung kanilang mapapangasawa. Minsan nakakalungkot na kahit mananampalataya, di po ba, ang utos ng Diyos huwag makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Pero dahil lang nangliligaw sa kanya, hindi mananampalataya. Amen. Ay pinatos niya na. Total pogi naman, mayaman pa. Pinatos na po niya. Nagmamahala naman kami. Okay, nagmamahalan kayo. Pero hindi mo sinunod yung kalooban ng Diyos. Kaya dito, para hindi magkaroon ng anumang sariling kapasyahan si Isaac should not come. No. Kasi di ba, paano kung halimbawa yung napili ng alipin ay hindi gusto ni Isaac? Amen? O kaya ito yung kalooban ng Diyos sa kanya, pero ang pinili niya yung kanyang gusto, so hindi niya masusunod yung kalooban ng Panginoon. Kung titingnan po natin, it is the same with Christ. Si Kristo po ay pakakasal sa iglesia. Pero kung titingnan po natin, ang pakakasalang iglesia ng ating Panginoong Yesus ay hindi niya kasama ngayon. Nasaan ang ating Panginoon? He's in heaven. At darating ang araw, hinihintay niya lamang po, mga minamahal ko, ay yung pakakasal sa Kanya. Saan daw magmumula yung pakakasal sa kordero? Galing ba sa sanlibutan? Hindi. Galing sa church. Kasi hindi pwedeng kumuha na mapapangasawa ni Kristo sa labas ng iglesia. Only inside the church. Di ba? We are the one who is really family of God. Tayo po yung tinatawag na pamilya ng Diyos. Katulad ng sinabi ni Abraham, huwag mong pag-aasawahin ng aking anak dito sa Cananeo, kundi doon sa aking mga kamag-anakan. Lahat nga po ng pamilya ng Diyos magsabi ng Amen. Kaya kung titignan po natin, oo nga, the same. Kaya yung pinag-uusapan po natin is not only Isaac, but we are speaking about Christ. Yung ginawa pala kay Isaac, yung nangyari kay Isaac, ito'y shadow na mangyayari po sa magiging kasalan ng kordero. Sino ang namili? Sino ang mamimili doon sa mapapangasawa ng kordero? It is the Father. God the Father. It must be according to the will of the Father. Amen. Kaya yung own land, amen. Kung makita po natin yung sinasabing own land, sabi ko nga po sa inyo kanina, pwede namang mag-asawa si Isaac katulad ng ginawa ni Ismael. Saan ba kumuha ng mapapangasawa si Ismael? Di po ba? Kumuha si Ismael na mapapangasawa niya doon sa kung saan siya nakatira. Amen? Unbeliever. Yun yung kanyang yun hindi pinakialaman. Hindi pinakialaman ng Diyos yung mapapangasawa ni Ismael. Pero pagdating kay Isaac, dahil si Isaac po ay pangako ng Diyos. Siya po yung pangako na magiging tunay na pakakasal na lalaki, kaya hindi po siya pwede na mag-asawa ng sino mang babae, kahit sino babae. He needs to have a bride which is perfect to God's eyes. Tingnan po natin, basahin po natin Genesis 24, verse 5 hanggang verse 8. Genesis 24, verse 5 hanggang verse 8, sabay-sabay. At sinabi sa kanya ng lingkod, sakaling hindi ibigin ng babae na sumama sa akin sa lupaing ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo? At sinabi sa kanya ni Abraham, ingatan mo, wag mong ibalik ang aking anak. Ang Panginoon, ang Diyos ng langit, na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama, at sa lupaing aking tinubuhan, at sa akin ay nagsalita, at sa akin ay sumumpa na nagsasabi, sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupaing ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo, at pag-aasawahin ko roon ang aking anak,
At kung ang babae ay sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa. Huwag mo lamang pabalikin ang aking anak doon. What is the wisdom? Finding the bride. Amen. Kung titingnan po natin, mismo si Abraham, sinabi mismo niya sa kanyang alipin, ito lamang ang magiging dahilan para maligtas ka sa sumpa na ginawa mo sa akin. Kapag inayawan ka ng babae na iyong pinili, ibig sabihin, ligtas ka na. Kung wala kang makikitang mapapangasawa ng aking anak doon sa lugar ng aking kamag-anakan, yan ang sabi niya doon sa verse 8, ligtas ka na sa aking sumpa. So, diba, napakahigpit. Amen? Kung titignan po natin, napakahigpit. At the time, I think, Isaac doesn't know, hindi po alam ni Isaac na may ganito na pong binubuo na patakaran. At tayo rin. Amen po ba? Kaya nga diba, the Lord Jesus Christ will come again. Pero hindi siya bababa. Amen? Saan niya daw titipunin ang lahat ng kanyang mga pakakasalan? Sa alapaap. Kaya nga meron tinatawag na rapture. The church will be raptured. All those who are qualified church, qualified bride will be raptured by the Lord. Hindi bababa ang ating Panginoon. Kaya yun di ba, si Isaac, kung walang siya mapapangasawa, hindi makakakita na mapapangasawa, sabi niya, ipangako mo sa akin, huwag mo ibabalik ang aking anak doon. Hindi siya pwedeng bumalik. Which is the Lord Jesus Christ. Yan din ang ating Panginoon Jesus. Yes, babalik ang ating Panginoon, pero sa kanyang muling pagparito, hindi na po siya bababa. Dahil hindi na siya bababa bilang tagapagligtas. Tandaan po natin, unang dumating ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Pero sa kanyang muling pagparito, ano na po siya? Bilang hukom. Hindi mo siya bilang tagapagligtas. Pero darating ang ating Panginoon Jesus bilang isang hukom. Kaya hindi na siya pwedeng bumaba. Hindi tayo pwedeng hukuman dito sa lupa. Amen. Kaya sabi doon, lahat ay babaguhin. Tuloy po natin, Genesis 24 verse 10 up to 14. Genesis 24 verse 10 up to 14. At kumuha ang alinang katiwala ng 10 kamelyo sa mga kamelyo ng kanyang Panginoon. At yumaon na dala ang pinakamabuti sa lahat ng mga pag-aari ng kanyang Panginoon. At tumindig at napasa Mesopotamia sa bayan ni Nacor, na kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan sa tabi ng balon ng tubig ng dakong palubog na ang araw, ng kapanahunan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. At sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ipinamamani ko sa iyong pagkalooban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong kay Abraham. Narito, ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga na ang dalagang aking pagsabihan, ibaba mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong banga upang ako'y uminom. At siya'y magsabi, uminom ka, at painumin ko pati ang iyong mga kamelyo, maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac. At sa ganito ay malalaman kong magmamagandang loob ka sa aking Panginoon. Kahit yung alipin, kung titingnan po natin, kahit yung alipin ni Abraham, hindi rin siya nagtiwala sa kanyang sariling isip, sa kanyang sariling kakayanan. Kung titingnan po natin, nahawaan ni Abraham yung kanyang alipin. And according to the Word of God, sino ba yung tinatawag na mga ani? It was angels of the Lord. Kahit na itong mga anghel na ito, sabi po, according to James, amin po ba, they have their positions. At itong mga anghel na ito, hindi pwedeng umalis sa kanilang posisyon.
Kung ang mga tao po, ang ibinigay sa atin, hindi posisyon. Ang ibinigay po sa atin ay pananampalataya. Amen. Hindi tayo pwedeng umalis doon sa pananampalataya na meron tayo. Samantalang ang mga anghel, magkakasala po sila kung iiwanan nila yung kanilang posisyon. And what is the position of these angels? They need to obey what is God's command for them. Amen. Kung ano lang yung inutos sa kanila, yun lamang po ang kanilang gagawin. Kaya itong alipin na ito na ni Abraham ay may ihalin tulad natin doon sa mga anghel. Amen. Hindi siya po basa-basa sumulong at pumunta po doon sa lugar na kung saan pinagmulan mismo ni Abraham para kumuha ng mapapangasawa ni Isaac. Amen. Katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi basa-basa kumuha ng babae. Ito, pwede na to sa Panginoon kong si Isaac. Ito na yung mapapangasawa niya. Hindi po. That even these servants of Abraham prayed to the Lord. Amen. He entrusted everything to God. Nagtiwala siya at ipinagkatiwala niyang lahat sa Panginoon. Number 2, he awaits for God's answers. Hinintay niya po yung katugunan ng Diyos sa kanyang mga panalangin. And number 3, he take off his own will. Hinubad niya yung kanyang sariling kalooban at ipinagkatiwala niya yung kalooban ng kanyang Diyos para sa kanya. Alam niyo po, ito yung malaking minsang pagkakamali ng bawat sa atin, hindi natin nagagawa. We never entrust our God for everything that we plan. We never awaits for God's answers. Sumusulong na kagad tayo. No, so marami tayong matututunan mula doon sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Isaac, sa buhay ng alipin. Kaya nga po, ang topic po natin ay may pamagat na the journey for the bride. Amin po ba? Yung mga taong ginamit niya po para masumpungan yung perfect bride. Gumawa sila hindi ayon sa kanilang sariling kalooban. Maging si Abraham, naniniwala po tayo na yung kanyang pagpapasya, yung kanyang pagpaplano, yung kanyang mga bagay na binalak para sa pag-asawa ni Isaac ay ayon sa kalooban ng Diyos. He trusts everything. Sabi ko nga po sa inyo, mahirap magtiwala siya dun sa kanyang alipin. Amen. Dahil alam naman natin, di po ba, ang tao hindi tapat. Pag namatay si Abraham, hindi na alam ni Abraham kung tutuparin ba nung alipin niya, yung ipinangako niya. Kaya nga, pinanumpa niya mismo yung kanyang alipin sa ilalim ng yung kamay niya, sa ilalim ng kanyang hita, na ito mismo ang kanyang gagawin. Bakit? Sapagkat natatakot si Abraham na hindi matupad ang kalooban ng Diyos. So this journey for the bride, makita po natin, they have entrusted everything to God. Amen. They awaits for God's answers. Amen. Itong, kung titingnan po natin, alam lamang nitong alipin na ito kung gaano yung pananampalataya ni Abraham sa Diyos ng langit at sa Diyos ng lupa. Amen. Kaya nga, nung nanalangin siya, di po ba, kung titingnan natin, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham. Do you think this man is a believer of God? Alam niyo po ba na nung tinitingnan ko itong taong ito na alipin ni Abraham, he's not speaking about himself. Kaya nga sabi ko sa'yo, he take off his own will. Amen. Kung siya lang ang tatanungin, parang siyang may pag-aalinlangan din. Pero nung tumawag na sa Diyos ni Abraham, ipinagkatiwala niya ng lahat. Amen. Pinagkatiwala niya ng lahat sa Diyos na sinasabi niya na you will give me a proper place, a proper timing. Hindi ko nga alam kung itong alipin ni Abraham na ito dating nananalangin o nanalangin lang siya dahil doon sa sumpa na ibinigay sa kanya ni Abraham. But he prayed. He really prayed. Pero alam naman natin, ang tao po normal na mananalangin because we have spirit.
Because of our spirit, we draw near to God and we need to find our God. Hinahanap natin ng Diyos dahil meron tayong spirito. So this was the journey for the bride. Amen. Ito yung paghahanap na mapapangasawa ni Isaac. Hindi ganun kadali. Amen. Dahil si Isaac hindi po basta-basta, siya po'y pangako, nag-groom ng Panginoon, ipinangako na magiging pagmumula ng lahi. Kaya kapag nagkamali, parang accounting lang po yan. Pag nagkamali ka sa una, mali na lahat. Amen. So ganun ang ayaw maging pagkakamali. Kaya titignan po natin, amen, sa buhay po natin, we are the one who is looking for. Tayo yung hinahanap ngayon. Amen. Nandito na ngayon sa church. Dumating na sa church ngayon yung alipin ng Panginoon. Amen. Dumating na. Nandito na yung alipin ng Diyos na pinadala niya para hanapin yung bride ni Christ. We're not looking forward now for the bride of Isaac. Ang hinahanap ngayon ng Diyos ay yung mapapangasawa ni Kristo. Pero katulad na mapapangasawa ni Isaac, yun din yung kailangang standard para mapangasawa ng ating Kristo, ng ating Panginoong Yesus. Check po natin. Amen. Ano daw yung unang standard? Sa lugar na kung saan kamag-anakan ni Abraham. Amen. Hallelujah. So kung yun po yung standard, kailangan pumunta yung alipin ng Diyos doon sa lugar na kung saan nandun ang kamag-anak ni Kristo. Hallelujah. Buti na lang hindi sa Israel. Amen. Dahil ang kamag-anak ni Kristo ngayon, wala na sa Israel, nandito na sa church. Bigyan nga po natin ang pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. Natatandaan po ba natin yung sinabi ng ating Panginoon nung dumalaw yung mga kapatid at si Maria sa ating Panginoong Yesus? Sabi niya, Guro, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nasa labas. Nais ka raw nilang makita. Ang sagot ba ng ating Panginoon? Ay, buti na lang. Sinabi mo sa akin, sandali lang wait lang kayo. Lalabas muna ako at haharapin ko yung aking ina at ang aking mga kapatid. Yun bang sinagot ng ating Panginoon Jesus? Hindi po. Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Ang sino mang nakikinig at tumutupad ng aking mga salita, ang siya kong ina at mga kapatid. Kaya nasaan ngayon yung mga kamag-anak ng Diyos? Nasaan ang mga kamag-anak ni Kristo ngayon? Nasa church. Dito, sa atin ngayon, sa atin magmumula, hindi pwede sa sanlibutan. Hindi pwedeng sa labas ng church kumuha na mapapangasawa ni Kristo. Amen. Now is really, makikita po natin, the journey for the bride is now starting. Nag-uumpisa na po na ngayon na naghahanap ang Diyos. Hindi lamang po inilagay ang lahat ng mga tao na mananampalataya sa loob ng iglesia just to wait upon the blessings of God. Hindi po. Yung pagpapala na yan, karagdagan lang sa atin yan. Tayong mga anak ng Diyos, pinagpapala tayo. Why? Because we are already connected to Christ. We are already connected to God. At hindi tayo pwedeng pabayaan ng Diyos. Amen? Kaya kung nandito lamang tayo, amen po ba? Kaya sinabi niya po sa Pablo sa Roma, even in the 1 Corinthians, amen po ba, na kung yung ating pananampalataya ay nakabase lamang sa mga bagay sa sanlibutan, tayo na daw ang pinakakawawa. Kaya wag po nating isipin na nasa loob tayo ng iglesia para lang tumanggap ng pagpapala. Nandito tayo para maging qualified bride of Christ. Amen? Nandito po tayo para maging karapat-dapat na babaeng pakakasal kay Kristo. Kaya yung bride na yon, it speaks about the church. Amen? Yung pinag-uusapan natin magbuhat kanina, si Abraham ay tumatayo, God the Father. He's not God the Father himself, but Abraham stands as God the Father.
Hallelujah! And Isaac stands for Christ. And yung alipin, yung servant po ni Abraham, stands for the angels. Sila yung mga harvesters. Sila yung mga ani. Ang sabi ng Panginoon, manalangin kayo sa Panginoon, sa Diyos, na magpadala na maraming mag-aani sapagkat marami nang aanihin, pero kakaunti pa lang ang mag-aani. We are also, di ba, tayo ay ibinibilang ding trigo. Ang sabi ng Panginoon doon sa parable ng mga mag-aani, sabi doon, lahat ng mabuting ani ay ilalagay sa kamalig. Lahat ng mga masamang ani ay damo ay ilalagay sa apoy. Ngayon, what is really the characteristics of bride? Tignan natin ngayon, amen. Tignan natin mabuti ngayon kung ano yung characteristics ng bride na maaring mailagay natin sa ating mga buhay. Because after the servants pray, pagkatapos po na manalangin ng servants, he already entrusted everything to God. Amen po ba? Kayo po ba, tayo po ba na nandito ngayon kapag nanalangin tayo, pinagkakatiwala na natin sa Diyos ang ipinanalangin natin? Hindi na ba tayo nag-aalilangan pag sinabi natin, Panginoon, kayo na pong bahala sa aking karamdaman? Amen. Pinagkatiwala mo na ba o nag-aalilangan ka pa rin? Di ba minsan ganyan ang nangyayari? Yan ang kakulangan ng mga mananampalataya. Totoo naman na nanalangin tayo. But when we pray, do you really entrust everything to God? Nakakahanga itong servants na ito. Bakit? Sabi ko nga po sa inyo, hindi siya lubos na mananampalataya. Because doon pa lamang sa kanyang panalangin, Panginoon, dinggin mo ako, Diyos ng aking Panginoong si Abraham. Hindi niya sinabing aking Diyos. Pero tayo, nananampalataya tayo sa Diyos. Amen? At kapag nananampalataya tayo sa Diyos, naniniwala tayo, whatever you pray in my name, it shall be given unto you. Kung ano man ang ipanalangin mo. Kaya nga kailangan magkaroon tayo ng ganong klase. Amen. So dito, hindi lamang ang nakikita natin yung paghahanap ng bride ng Panginoon, pero tayo na itutuwid, na ituturuan din tayo. Actually, it was an open rebuke for us. Amen. Na-rebuke tayo sa pamagitan ng alipin na yun. Maaring nananalangin tayo, pero sa pananalangin natin, punong-puno tayo ng pag-aalinlangan. Sabi dito, bride should hear that words and make her decision. Number one characteristics ng bride, she must diligent to obey. Hindi lamang po basta-basta susunod, kundi tapat na susunod sa Panginoon. Nung pumunta po yung alipin sa lugar ng pinanggalingan ni Abraham, alam natin hindi pa magkakilala si Rebecca at yung alipin. Amen? Mahirap po. Ngayon, di ba, maraming napepeke sa mga scam. Yung tinatawag na nagkikipag-meet sila, love scam? Love scam, yung nakikipag-chatting na sa Amerikano, sa AFAM, gusto nyo pangasawa ng AFAM, at eyeball kayo. Amen. Nakikipag-eyeball. At tapos yung pakikipag-eyeballan mo ay peke naman. Hindi naman pala totoo. So mahirap po talaga, hindi natin alam. Marami pong scam ngayon. Hallelujah. Kaya dapat maging maingat tayo sa ganung bagay. Pag hindi natin, huwag kayong pindot ng link. Amen. Di ba ang dami nagte-text ngayon? Sobrang dami ng text. Pag nagte-text sila, minsan ino-offeran ka ng, ino-offeran ka ng magandang sweldo. Ito lang ang gagawin mo, magla-likes ka lang kay Lazada, kay Shopee. Biro mo kikita ka daw ng 5,000 to 8,000 pesos a day. Magla-like ka lang, ha? Sabi ko, paano mangyayari yan? Very impossible. Pero sabi nga nila, kapag too good to be true, huwag kang maniniwala. Meron din nakalagay sa text na you can
Fast loan. Ang sabi, fast loan? Pag pinindot mo ang yes, 100,000 pesos. Pwede ka mag-loan. No? Hallelujah. Mukhang pera. Amen po ba? Siyempre, lahat tayo nangangailangan ng pera. Easy loan, fast loan, pindot yes. Hallelujah. Amen. Madaling pera, pero kapag naningil sila sa iyo, patay ka. Hallelujah. So, scam. Maraming scamming. Amen. So, itong alipin ni Abraham, ayaw ma-scam. Wala pa naman social media noon. Amen. Sipin nyo na lang mabuti, wala pang social media. Ang tanging palatandaan lang nung servant na mapapangasawa ng kanyang Panginoon, pag may dumating na babae, pag sinabi kong ibaba mo ang banga mo, makikiinom ako. At sinabi niya, painumin ko rin ang mga kamelyo mo. Siya, yung babaeng makakasalan ng aking Panginoon. Hallelujah. Very, specific. Kaya kung halimbawa may darating na babae, ibaba mo yung banga mo, sinabi ng babae, ibinaba niya, pero hindi pinainom yung mga kamelyo, hindi ikaw. Amen? Hallelujah. So, isa lang ang senyales, kapag ipinababa niya yung banga, nakiinom siya, sinabi ng babae, painumin ko rin ang kamelyo mo, yun na talaga. Hallelujah. So, paano? Sino yung gagawa ng paraan? Kung titignan po natin, it is really impossible. Amen po ba? Magiging imposible kasi nga, buti sana kung na-chat nila si Rebecca. Amen. Rebecca, may darating sa balon. Amen. Gusto mo bang mapangasawa ni Isaac? Gawin ng ganito sa sinabi niya. Amen. Na kapag ibinaba mo yung banga, kailangan painumin mo rin yung kamelyo. Merong ang tawag dito, sa kanya, magbibigay ng hint. Pero wala. Because wala pang social media. Pero mas fast ang social media ng Diyos. Hindi ka pa gumagawa na ang Diyos. Amen. The Lord speak to Rebecca. Amen. Kaya nga po sabi ko sa inyo dito, diligent obey. Na kapag narinig niya yung tinig ng Panginoon, naniniwala tayo na dapat ang Diyos ang nangungusap sa Kanya. Amen. Remember, it was already planned by the Lord from the very beginning. Plano na ito ng Panginoon, kaya hindi pwedeng maantala, hindi pwedeng magkaroon ng hadlang. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, we are created for Him, through Him, and for Him. Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sangkasakalupaan, sa mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o pagsakop o mga pamunuan o kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. So ngayon pa lamang makikita na po natin, hindi na dapat maging matigas yung puso at isipan ng basa sa atin. Katulad ni Rebecca, nangusap na sa atin ng Diyos. Kailangan ibababa natin yung banga natin. And that is really, deny yourself, carry your cross, and follow me. We need to see, God needs to see these things to us as we diligently obey. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala naman nakipag-usap kay Rebecca na ganito ang gagawin mo para ikaw yung mapapangasawa ni Isaac. Ganito ang wala po. But I think, naniniwala tayo sa oras na ito, God speak to her. Alam niyo po ba na kapag binasa na po natin yung talata na itong Genesis chapter 24, matutuwa tayo kay Rebecca. Kasi di ba, yung alipin, bandang uli, makikita natin, yung alipin, kinausap si Laban, yung kuya, at kinausap din yung tatay, si Betuel. Amen. Sinabi niya doon, pwede ko bang kaunin na po si Rebecca bilang mapapangasawa po ni Isaac? Sabi niya, hindi kami ang magdidesisyon, siya ang magdidesisyon. Nung sinabi ng tatay, Rebecca, sasama ka ba sa alipin na ito? Alam niyo po ang sagot agad ni Rebecca, sasama ako. She never, wala bang sinabi na,
Tatay, pamimigay mo na ako? Tatay, di ba? Pag-isipan ko munang mabuti. Bigyan niyo muna ako ng 1 week. Hindi po. Ang sabi niya, sasama ako. Dahil kapag sinabi ng Diyos, sinusunod niya. Amen? Tayo po ba, kapag sinabi ng Diyos, sinusunod natin? May tao po ba? Parang wala akong kausap. Pag sinabi ba ng Diyos sa'yo, susundin mo? Pag sinabi ng Diyos, hindi yan ang mapapangasawa mo. Lord, wag naman. Amen? Hindi, pwede. Hallelujah. Do you think you can, amen? Tutulad ba tayo kay Rebecca? She's very diligent to obey. Grabe yung pagsunod niya sa Diyos. Hindi siya nanangan doon sa pogi lang. Tandaan natin, hindi pa nakita ni Rebecca si Isaac. Hindi niya nga alam kung iwi ang uso, sarat ang ilong. Amen. Hindi niya alam. Pandak, kulot, maitim. Hindi niya alam. Hallelujah. Kaya nga di ba mamay, makikita natin na malayo pa lang si Rebecca, sabi niya doon sa alipin, parang may sumasalubong sa ating lalaki. Sino yan? Amen. Sino yan? Mamaya, di ba makita, ang sabi ng alipin, yan yung Panginoon ko na mapapangasawa mo. At anong ginawa po ni Rebecca? Kinuha niya yung kanyang talukbong. Kaya yung mga kinakasal nakatalukbong. Diyan kinuha yun. Belo. Amen. Amen. Binebeluhan sila para hindi agad siya makita nung kanyang mapapangasawa. Hallelujah. Wala pa yatang ganitong nangyari, no? Yung halimbawa po ay magkikita na lang kayo sa simbahan. Nagligawan kayo through text. Kasi ngayon meron ng video call eh. Wala na may lilihim. Amen po ba? Do ngayon meron na kasing tinatawag na filter. Filter? Ang ganda-ganda ng girlfriend mo, pogi-pogi ng boyfriend mo sa picture. Amen. Walang wrinkles, walang kaano-ano, walang kahit na ano, walang pimples. Amen. Tapos pagdating sa kasal, ito pala yung mapapangasawa ko. Wala nang filter eh. Amen po ba? So, ayan, makita natin. But Rebecca diligently obeyed to God's command. Yung utos ng Panginoon sa kanya, pinakinggan niya. Why? Dahil alam niya na siya ay para sa kanya. Hallelujah. Tayo naman, hindi na tayo magkakaroon ng pag-aalinlangan ngayon. Dahil yung ating pakasalan ay ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya dito, sabi doon, we need to have a diligently obey the Lord. Rebecca heard that voice of God. Walang nag-convince sa kanya. Amen. Hindi siya kinumbinse ng sino man, kahit tatay niya, kahit kuya niya. Opo, totoo naman yung alipin may dalang singsing. Amen. Bilang parang engagement ring. Amen. Na kung sasama po siya, ibibigay po yon. Sa tingin po ba kaya sumama si Rebecca kasi may singsing? Baka naman kayo mga kapatiran namin dalaga ngayon, mag-aasawa lang kayo dahil may singsing yung boyfriend nyo o yung nangliligaw sa inyo. Ingat-ingat po kayo. Di baling walang singsing basta may pananampalataya. Amen. Totoo po, wala siyang lupain. Paano pastor, yung nanliligaw sa akin mananampalataya, walang lupain. Amen. Di katulad ni Isaac, mayaman. Si Isaac, mayaman po kasi siya eh. Amen. Sa tingin niyo po ba, dapat po ba siya yung mapangasawa ko? Amen. Pero naniniwala ako, kung iyan ang mapapangasawa mo, ang Diyos mangungusap sa iyo. Pero sa atin, ang usap na ang Diyos, sino mapapangasawa natin? Si Kristo. It is Christ. Ang tanong na lang ngayon, tatanggapin ba natin? Susunod ba tayo doon sa utos ng Diyos? Rebecca possessed the heart to obey God's command, God's will to her. Ito yung kalooban ng Diyos. Same as the church, we must be diligent to obey God, to be the bride of Christ.
Meron na tayong salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, He will choose the bride for us. Amen. The groom, the bride. Amen po ba? Ang Diyos ang pipili ng bride sa church, not from the world. Dito pipiliin ng Diyos. Romans chapter 12 verse 11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa spirito, mapaglingkod sa Panginoon. That is diligent, obeying God. Amen. Nandito na tayo eh. Amen. Hallelujah. Kung halimbawa man na bago tayo pumasok ng church, ang inisip natin, kaya nandito tayo para pagpalain tayo ng Diyos. Ngayon, nabago na. Binabago ng Diyos yung kaisipan natin, nandito ako para maging perfect bride ni Christ. And what I heard from the Word of God, kung ano man ang maririnig ko sa salita ng Diyos, ang sabi doon, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maging maninga sa spirito, mapaglingkod sa Panginoon. Lahat nga po nagnanais na maging bride ni Kristo, magsabi ng Amen. Amen. Dapat gawin natin ito. Like Rebecca, katulad ni Rebecca. Amen po ba? Isa lang ang kukumbinsi sa atin, sa pananampalataya at paglilingkod natin, yun na yung salita ng Diyos. The reason why you are here, the reason why you are serving, the reason why you have faith, it is because of the Word of God. Number 2, valued her purity. Pinangangalagaan niya yung kanyang puri, yung kanyang pagiging malinis. Genesis 24 verse 16, ang babae ay may magandang anyo, dalaga, at hindi pa nasipingan ng lalaki, at lumusong sa bukal, at tinuno ang kanyang banga, at umahon. Sino daw si Rebecca? Isang maganda, dalaga, hindi pa nasipingan ng lalaki. Ibig sabihin, pinangalagaan niya yung kanyang pagiging dalaga. Amen. Mga kapatid naming dalaga, nawa dumating sa pagkakataon kapag ikakasal kayo rito. I'm not, hindi ko po inuusig yung mga nakasal ng hindi na dalaga. Amen. Pero kayong mga dalaga, pangalagaan ninyo yung inyong pagkadalaga. Na kapag ikinasal kayo dito, I hope and I pray na kung magsusot man kayo ng trahe de boda, amen, i-request ko sa inyo ngayon, talokbungan yung mabuti yung inyong mukha. Na kahit ako, hindi ko makikita yung mukha ninyo. Amen. Na kapag inalis na lamang yung belo, ang unang makakakita ng mukha mo, yung mapapangasawa mo. Hallelujah. Amen. Kasi di ba nawala na yung ganyang nawala na yung ganyang value sa kasal. Sa totoo lang po, masyado nang modernize. Masyado nang modernize. Di ba, pinanood natin minsan, prayer meeting natin, yung kasal ng Israel. Sa kasal ng Israel talagang talukbong, as in hindi mo makikita yung mukha na mapapangasawa mo. Amen? Sobrang nakatakip. Sa Korea, humanga kami doon. Once pa lang ako nakapanood ng kasal ng Korea at iyon na yung kasal ni Joy. Si Joy po ay nakapangasawa ng Koreano. Sa kasal ng Koreano, iba po sila. Ang babae po, nag-i-stay na po sa church. Siya lang po mag-isa. Hindi niya kasama ang boyfriend, hindi niya kasama kahit sino. Ang kasama niya po yung kanyang mga mag-aayos sa kanya. Amen. Yun lang po. Tapos, kapag kasalan na po, hindi pwedeng silipin siya ng kahit sino. Ang pwede lang sumilip sa bride. Amen po ba? Ang pwede lang sumilip sa bride, yung tatay, yung nanay. Amen. Yun lang po ang pwedeng sumilip. Na pwedeng makita yung mukha ng kanilang anak. Pero aside from that, kahit ka mag-anak ka pa, hindi ka pwedeng sumilip sa bride. Kaya hindi niya, masyadong surprise. Kapag pumasok na yung bride, lahat sila nakatingin talaga. Nakanganga. Amen. Nakanganga talaga kapag tumingin sila sa bride. Dito po kasi nakakasawa na eh. Bago pumasok ang bride, sawang-sawa ka na sa itsura niya. Amen. Tapos ng pictorial, kumbaga, lahat ginawa na. Amen. Lahat yan. Amen po ba? Yan na yung bagong moderno.
Sinasabi ko lang po sa inyo kasi si Rebecca nung ikakasal po siya kay Isaac, wala silang alam. Amen? Because of ang tangi lamang meron sila, ito ang kalooban ng Diyos. Kaya nung nilalapitan po siya ni Isaac, nakatakip po talaga yung kanyang mukha. Ibig sabihin nun, hindi siya pakakasalan ni Isaac dahil sa kanyang ganda. Pinakakasalan siya ni Isaac dahil sa kalooban ng Diyos. Tingnan po natin, di po ba tayo rin? Sa tingin mo po ba, karapat-dapat po ba tayong pakasal kay Kristo? Hindi, di ba? Amen? Kung ang kalalagayan lamang natin, status in life natin, hindi po tayo karapat-dapat na ipakasal o pakasalan ni Kristo. Because we are not worthy. Amen po ba? Pero bakit tayo pakakasalan ni Kristo? Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Kahit na ano pang kalalagayan natin sa buhay, kahit na ano pang itsura po natin, pero kapag tayo sumunod sa kanyang salita, ikaw ang karapat-dapat na pakasalan ni Kristo. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2, o yung mga ikinasal na, bumawi na lang kayo sa, ang tawag doon, sa 25 anniversary, pakasal ulit kayo, kung may pera naman, hallelujah, pwede po. Gawin nyo ganun ang kasal. Yung mga dalaga dito, ganun ang gagawin kong kasal, ma. Kausapin mo yung mama mo, ma, ito yung ganun ang gagawin kong kasal. Amen. Hallelujah. Sana may dumating sa pagkakataon na yung ikakasal nandun sa room na yon, na walang makakakita kahit sino sa kanya. Amen. Yung papasok sa church dito, talagang lahat tayo siguraduhin mo lang yung magme-makeup sa'yo. Baka magugulat kami, ito, sinuntok ba ito? Amen? Tulad ng kapatiran po namin, yung kapatiran namin sa Aurora, ang ganda po niya. Dahil sa sobrang ganda niya, sinali po siya sa Miss Maria. Yung kapatiran namin, sinali sa Miss Maria. Pag wala siyang makeup, ang ganda po niya, mukha siyang Bombay. Opo, napakaganda po niya. Bombay po siya, itsura niya Bombay. Ilong, mata, as in maganda talaga siya. Amen. Hindi siya perfect na maganda, pero maganda talaga siya. Pero yun po ba, nung sinali na po siya sa beauty pageant sa Miss Maria, nagtaka kami. Sabi kami, siya ba yan? Parang hindi naman. Kasi kamukha niya yung nag-makeup sa kanya. Nagmukha siyang bading. Kaya mag-ingat po kayo doon sa magme-makeup sa inyo kung sakaling kakasal kayo sa church. Hallelujah. Sana mangyari yon. Dumating sa pagkakataon. Amen. Kaya sa Korea po, sa church ng Korea, ang bawat church po, meron silang dalawang klaseng gown. Dalawang gown lang po ang meron ng church. Ibig sabihin, yung ikakasal, kung halimbawa, ikakasal ng kapatirang babae, mamimili po siya dun sa dalawang gown mo. Hindi po niya kailangang bumili. Mamimili po siya dun sa dalawang gown na yun. Ito o ito. Kaya wala silang gastos. Kaya pala gagawin ng church ngayon, bibili ng gown. Para, amen, may gagamitin lahat ng ikakasal. Kasi minsan na nagiging problema, ayaw nilang pakasal sa church kasi wala daw silang pera. Wala daw silang panghanda. Alam niyo, pwede kayo ikasal kahit walang handa. Magagalit ba kayo kung hindi kayo makakakain? Hindi kayo pwede magalit. Hindi naman kayo ikinasal. Sila ikinasal. Amin po ba? Taganood lang kayo. Kung wala silang handa, di wala. Pastor, magpapakasal po kami, wala kaming pera. Pwede. Amen? Ayusan ng church. Hallelujah. Isabay sa worship service ang kasal. Kasi minsan ganyan po nagiging problema. Marami tayong kapatiran dito hindi pa kasal. Amen. Yung iba ayaw sumagot. Sila yun. Amen. O ayaw yung pakasal talaga. Nagsasama na tayo pero ayaw nating pakasal. Hallelujah. Tandaan nyo, kahit si Kristo pakakasal, hindi magiging lehitimo ang pagsasama ng church at ni Kristo unless na makakasal sila. Kung si Kristo nga magpapakasal, kayo ayaw nyo magpakasal. Lahat ng hindi pakasal, na gustong magpakasal,
Ngayon na po. Amen. Magpakasal na po kayo, pero wala pa po kaming gown. Amen. Meron naman po kami, Bella collection. Pwede naman yun. Tapos meron kaming itim na belo na hindi talaga kayo makikita. Amen. Meron kami dyan, marami kaming telang itim. Pwede po yun. Pero dito, Rebecca valued this purity. Amen. Sana meron po dito na mga kapatiran na bago kayo ikasal, virgin talaga kayo na lalapit sa altar. Bakit walang nag-aamen? Hindi na ba uso yan? Yung mga matatanda, ay hindi na talaga. Wala na talaga yan. Kung matanda na hindi ko na hinahanap yan. Amen. Siguro, yung mga dalaga ngayon, yung mga upcoming na gusto mag-asawa, but Rebecca valued. Amen po ba? Kaya siya yung pinili ng Diyos para kay Isaac. Kasi makikita natin doon, dalaga at hindi pa nasipingan ng lalaki. Hallelujah! Kung sigurado naman kayo na yan na talaga yung lalaking pakakasalan ninyo, okay. Amen po ba? Walang problema. Pero ang masama kasi, paano kung yung lalaking pinagbigyan mo ng iyong sarili ay hindi mo mapangasawa? Paano? Hallelujah! Kaya hanggang tingin-tingin lang, meron ako dito meron ako nakausap na kapatiran. Bakit hindi siya nagbo-boyfriend? Kasi sabi niya sa akin, Pastor, pag nag-boyfriend ako, dapat siya na yung mapapangasawa ko. Amen? Meron pa ba ngayon dito gano'n? Na kapag nag-boyfriend ka, siya na talaga yung mapapangasawa mo. Pero kaya nyo bang tiisin na mag-boyfriend kayo, kaway-kaway lang? Walang holding hands, walang kissing. Kaya? Kaya? Hindi kaya. Amen? Well, because the world is really... Pero buti na lang, amen po ba? Buti na lang, ang pinag-usapan natin dito is the purity of the heart inside the church. Pangatlo, respectful and compassionate. Sabi sa 24:17, at tumakbong sinalubong siya ng alinang katiwala na sinabi, makikinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga. He respect. Makita natin si Rebecca, hindi siya na dalawang isip na ibinaba yung kanyang banga. Pinainom niya po yung alipin ni Abraham at sinabi niya, painumin ko rin ang iyong kamelyo. She's a woman. Girl po siya. Pero very respectful and compassionate. At yan din, amen po ba? Kung talagang gusto natin magpakasal kay Kristo at makasal kay Kristo, dapat meron din tayong respect and compassionate in the ministry. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Nandito na eh. Amen po ba? Nandito na po tayo. May pagkakataon na tayo na maging perfect bride ng ating Panginoon. Hallelujah. Next, courteous and considerate. Genesis 24 verse 19. At pagkatapos na kayang napainom ay sinabi, iigib ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang sa makainom sa lahat. Napaka-sigasig. Amen po ba? Maunawain. Amen. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 3 verse 8, katapos-tapusan, kayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, nag-iibigang tulad ng magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip. Yan ang hinahanap ni Kristo sa kanyang iglesia. That everyone should really love one another as a true brothers and sisters, mahabagin, mga mapagpakumbaba, mga, sabi doon, ay nagkakaisa ng akala at madamayin. No? Kung ano man yung nararanasan natin, ano man ang nararanasan ng kapatiran natin, sabi nga, makigalak kayo sa nagagalak, makihapis kayo sa nangahapis. Next, energetic, sabi doon, 24:20, at ibinuhos na dali-dali ng banga sa inuman at tumakbong muli sa balon upang umigib at iniigib ang lahat niyang kamelyo. Very masigasig si Rebecca. Amen po ba? At the time, wala naman siyang kaalam-alam na yun ang magiging dahilan para siya'y mapangasawa. Pero tandaan po natin, kung may panlulupaypay man tayo ngayon sa ating paglilingkod at pananampalataya, gayahin natin si Rebecca. Amen. Maging masigasig. Amen. Full of
energy sa paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon. Galatians chapter 3 verse 8, Galatia, kabanatang 3, talatang 8, at sapagkat ipinakita na ng kasulatan, naaaring ganap ng Diyos ang mahintil sa pamagitan ng pananampalataya, ay pinangaral ng unang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Tingnan po natin. Amen po ba? Kaya karugtong tayo ni Abraham na sabi doon dahil sa ating pananampalataya. Amen po ba? Yung pinagmula ng pananampalataya natin si Abraham. Titus chapter 3 verse 13. At pag-aaralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan upang huwag mawalan ng bunga. Yan ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Every one of us should be energized to move and to work upon all our ministry in the church. Hindi pipili ang Diyos na mapapangasawa ni Kristo sa labas ng iglesia, sa loob ng iglesia. Kaya ipakita na po natin ang lahat ng yan. Yan ang inahanap ng Diyos. Amen po ba? Next and lastly, hospitable. Genesis 24 verse 23 to 25. As sinabi, kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, ipinamamani ko sa iyo, may lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan? Sinabi niya sa kanya, anak ako ni Betuel, na anak ni Milka, na ipinanganak kay Nahor. Sinabi niya sa kanya, mayroon din naman kaming saganang dayami at pagkain na hayop, at dakong matutuluyan. Very open. Amen po ba? Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 9, na mga patuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Ibig sabihin po nito, let us accept everything. Amen. Kung tutuloy man sila sa atin, huwag nating pag-alinlangang patuloyin. Sabi nga ni Apostol Pedro, may ilan sa atin na nagpapatuloy ng mga anghel, hindi natin ito namamalayan. So bilang konklusyon, mga minamahal na kapatiran sa pinapag-aralan natin, that was the journey for the bride. Mula kay Abraham, sinunod na ang kalooban ng Diyos. Hanggang sa alipin, sinunod ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya nung dumating si Rebecca, sinalubong ni Isaac, amen, tinanggap ni Isaac si Rebecca. Amen po ba? Sinunod niya yung kalooban ng Diyos. This is the will of God. At ganun din ang gagawin ng Panginoon sa atin. God will accept us and God will receive us as His bride. Amen. Sabi sa Revelation chapter 21, verse 2 hanggang verse 11, at nakita ko ang bahayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na handang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din naman ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang na. At siyang nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay nito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi nananampalataya, sa mga kansuklam, sa mga mamatay tao, sa mga papakiapid, sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, sa kanilang ang kanilang bahagi, sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. At dumating ang isang pitong anghel na may pitong mangkok, na mga puno ng pitong huling salot, na nagsalita sa akin, na nagsasabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero, at nanililiya ako sa Espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem, na naog mula sa langit, buhat sa Diyos, na may kalwalatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe, na malinaw na gaya ng salamin. This will happen
Ang sabi doon, gagayakan ng Diyos ang kanyang iglesia. Why? To face His groom, which is Christ. Inihahanda ng Panginoon ngayon ng kanyang iglesia to be a perfect bride for the perfect groom. Kaya nawa, mga minamahal ko, katulad ng binasa po natin, naway magkakayakan tayo ng mga bagay na characteristics, mga kalidad na hinahanap ng Diyos sa kanyang bride. Hindi tayo pipiliin ng Diyos bilang bride because of our status, because of our yung ating kalalagayan sa buhay, hindi dahil sa ating itsura. Isa lang ang hinahanap ng Panginoon. Nawa, taglayin natin yung mga katangian ng bride na katulad ng kay Rebecca. Hallelujah. Si Rebecca rin, di ba? Hindi siya nagnais ng gwapo. Ang hinangad niya ay kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos sa iglesia ay makasal kay Kristo. Hindi tayo mahatulan. Hindi tayo mahatulan pagdating ng ating Panginoon, kundi maging marapat na susunod sa Panginoon. Last verse, Revelations 22 verse 17. Ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. The bride became one with Christ. The bride that overcomes, the bride that was chosen by God. Yung bride naging kaisa na ni Kristo. Sabi, ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsabi, halika. Now is really our time. Bawat sa puso natin, gagamitin tayo ng Panginoon. Ikaw at ako ay gagamitin ng Diyos because you are the perfect bride of God. Katulad ni Rebecca, di ba? Pinainom niya hindi lamang yung alipin, maging yung mga kamelyo ng alipin. Ganyan din ang gawin natin. Ang bawat sa puso natin ay maging mapagsilbi. Nagsisilbi sa gawain ng Panginoon. Bakit? Dito pipili ang Diyos ng bride. Ang nais pong mapili na bride ng Panginoon, magsabi ng Amen. Kung ninanais mo natin, pagsumikapan natin, tamuhin natin at taglayin natin ang mga katangian ng bride ng ating Panginoon. This was the journey for the bride. Amen po ba? Hindi nahanap ang Diyos na kung saan. Nandito na sa harapan. Nandito ang Panginoon. At ang hinahanap ng Panginoon sa atin ay yung katangian ng perfect bride. Manalangin tayo sa oras na ito at ipanalangin, Lord, naway taglayin ko ang tunay na katangian ng bride upang maging karapat-dapat ako sa iyong harapan, aming Panginoon Jesus. Maging karapat-dapat na maging kaisa at maging katulong sa gawain at maging masigasig sa lahat ng iyong ikinagagawa. Oh, my soul, overcome! Oh, my soul, overcome! Oh, my soul, overcome! And oh, my soul, overcome! Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Panginoon, sapagkat inihayag mo ang katotohanan ito, Panginoong Diyos, tungkol kay sa nakita namin, Panginoong Diyos, ang aming kalalagayan, Panginoong God. Bagamat hindi kami pinili, Panginoong Diyos, ayon sa aming kalalagayan, o ayon sa aming itsura, o ayon sa aming katatayuan, Panginoong God. Pero salamat sapagkat itinalaga mo ang iyong katwiran na kung sino man ang susunod sa iyong kalooban, sino man ang susunod sa iyong mga salita, at magnanatili ang puso, Panginoong God, na maglalayong gawin ang lahat ng nais mo at kalooban, Panginoong Diyos, siya ang pipiliin mo na maging bride, Panginoong Diyos, at makakasalan, Panginoon, at babalikan mo, Panginoong Diyos, na may maging marapat, Panginoon, ang aming mga buhay, maging marapat ang aming pananampalataya, maging marapat ang aming mga paglilingkod, maging marapat kami na gawin ang lahat ng bagay, Panginoong Diyos, na ipinagkakaloob mo sa buhay ng mga amin, na ngayon na narito kami sa loob, Panginoon, mismo ng iyong tahanan, sa loob, Panginoong God, na kung saan ibinuturing mong pamilya, Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, na mapili kami, Panginoong Diyos, na pakakasalan ng kordero, pakakasalan at patuloy na magkakamit ng buhay na walang God, magkakamit ng iyong kaharian, magkikisa mo kasama mo doon sa iyong tulungan, sa iyong trono doon sa kalangitan. Yan ang patuloy namin dalangin, Ama. Ituwid, itama mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ay sino mga bagay, Panginoong Diyos, na hindi karapat-dapat. Ay sino mga bagay na hindi nakalulugod sa iyong harapan. Kaya, Ama, na ikaw lamang ang bumabay, tumulong
sa buhay ng basa sa amin. Ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang magbigay kalakasan. Ikaw lamang ang magbigay inspirasyon, Panginoong Diyos. Patuloy kang mangusap at marinig namin ang iyong tinig, marinig namin ang iyong mga salita, maging masunurin kami sa iyong mga salita, maging masunurin kami sa mga bagay na inihayan mo sa buhay ng basa sa amin. Asin mo ang katigasan, Panginoong Diyos, asin mo ang mga balakid, asin mo ang mga hadrak, Panginoong Diyos. We want to be the bride. We want to be the bride. And we should overcome, Panginoong Diyos. Maraming magsulok, maraming tukso, maraming mga bagay na balakid na inilalagay ng kawal. Pero hindi kami mapayag, Panginoong Diyos, na patuloy kami mahadlangan bilang bride. Panginoong Diyos, tulungan mo ang bawat sa amin. Kami nagsusumamo. Kaya katulad, Panginoong God, ng alipin ni Abraham, kaya ipagkatiwala namin sa iyo lahat. Matuto kami maghintay sa lahat ng mga katugunan ng aming mga panalangin. Matuto kami, Panginoong Diyos, na magtiwala at ubalin ang aming mga sariling kalooban at magtiwala sa iyong dakilang kalooban. Yan ang patuloy namin panalangin. Lead us by the Holy Spirit. Lead us by your word. Lead us by the Holy Spirit, Panginoong Diyos. Huwag mo pababayaan magtiwala kami sa aming mga sariling kakayanan o sa aming mga sariling karunungan. Pagkos ikaw lamang ang mag-ari at gumawa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, we know that the journey for the bride starts already. Hinahanap mo ngayon at nais mong masumpungan ang pakakasal sa kordero. Naway masubukan mo kami ng karapat-dapat. Panginoong Diyos, marami mga pagkukulang, marami mga kahinaan. But we want to be like Rebecca. Nais namin maging katulad ni Rebecca, Panginoong Diyos. Hindi takot, kundi patuloy na nagtitiwala sa mga bagay na nilalayon mo, Panginoong Diyos, para sa aming mga buhay. Hindi nangangamba, sapagkat Ikaw, Panginoong Jesucristo, ang aming makakasama. Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, ng kasigasigan ngayon sa pananampalataya at paglilingkod ay masumpungan mo sa iyong mga anak. Alsin mo ang namang panulupaypay, Panginoong Diyos. Alsin mo ang panlalamig, Panginoon. Alsin mo ang mga balakid na inilalagay ng diablo sa aming mga buhay. Sa pangalan mo, aming Panginoon Jesus. Because the journey for the bride starts now, Panginoong Diyos. Alam po namin, hinahanap mo na ang iyong mga papakakasalan. Naway masumpuan mo sa aming iglesia, Panginoong God, na maging marapat kami, Panginoong Diyos. Alsin mo, Panginoong God, ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Panginoon, naririto kami na lumalapit at tumutulog sa iyo. Patuloy kami naghihintay bilang iglesia, Panginoong God. At alam po namin, O Diyos, na lahat ng narinig namin ngayon, Panginoong Diyos, naway maging matagumpay po kami na masumpungan, be a perfect bride of Christ, O God. Mula bata hanggang sa pinakamatanda, Panginoong Diyos, kabataan man, Panginoong Diyos, kalanayan o katatayan na naririto, O Diyos, kaya mong maging masigasig sa paglilingkod at pananampalataya. At ang kaya ang magkaroon naman ng pag-aalinlangan. Gumawa ka at kumilos sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, dagdagan mo ang init at alam ng aming paglilingkod sa pangalan mo, aming Panginoon Jesus. Lahat ng mga itinatayo mo, lahat ng mga ginagamit mo, Panginoong Diyos, patuloy mong i-anoint ang aming mga puso, Panginoong God. I-anoint mo ang aming mga dati. Kung kami ginagamit mo na dati, gamitin mo pa rin kami ngayon, Panginoong Diyos, hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoon Jesus. Especially ang aming mga kabataan, Panginoon. Let them daily walk according to your will and your righteousness, O God. Hayaan mo na maging sa kanilang pag-aasawa ay patuloy na masunod ang iyong kalooban. Ikaw ang manaig sa kanila, Panginoong Diyos, sapagkat hindi kami papayag, Panginoon, na patuloy silang madaya ng anumang gawa ng away. But Lord, we pray to you, the Church of Philippine Holy Joy, Las Piñas, Caranglan, Aurora, Cebu, Cambodia, Father God, let all the Church of Philippine Holy Joy be a true bride of Christ. Patuloy na sumusunod at ahakbang at gagawa sa layunin at kalooban mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Maingat namin ibinabalik sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay.
Hallelujah. Sabihin nga po natin, "Oh my soul, be the bride of Christ," 3 times. "Oh my soul, be the bride of Christ. Oh my soul, be the bride of Christ. Oh my soul, be the bride of Christ." Malakas na malakpak po para sa ating Diyos sa buhay. Now we will give our pledges and special offering to the Lord. Let us all stand. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. Blessed be the name of the Lord.